Hey, what's up mga kabiyahero? Alright, nandito tayo ngayon sa pwesto namin sa Cubao. At ngayong araw ay syempre, i-review natin itong ating Honda TMX 125. Kaya tara, samahan niyo ako mga kabiyahero at review natin itong TMX 125. Let's go! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never leave. She's so bad, hit the gym, made the right off the gas. The gas in the back of the sun, never leave. She's so bad, hit the gym. Ito mga kabiyahero yung lagi kong ginagamit pag bumabiyahe ako sa araw-araw ko pagpasok sa opisina. Ito yung araw-araw kong gamit, ang TMX 125. Alright, i-review natin siya mga kabiyahero. Bali, pinakabitan ko siya ng mini driving light dahil pag minsan ay inaabot ako sa gabi ng sobrang dilim, medyo mahina yung ilaw niya sa harapan, yung pinakang headlight niya, kaya nag-additional ako ng mini driving light na ito. Yung kuha niya ay Lux Z mga kabiyahero. Tapos yung kuha nito, pinakang headlight niya, ang ilaw na rin ito ay LED yan mga kabiyahero. Alright, ito yung sukat ng ating gulong mga kabiyahero. Sa harapan ay medyo malaki ito, pinalakihan ko ng konti. Ang sukat nito ay 2.75 by 18 mga kabiyahero. Alright, nakakuha na rin siya dumbbell brake yan mga kabiyahero. Tapos bagong linis yung ating motor, makintab na makintab. Tapos yung mga kabiyahero, ang model pa lang itong ating Honda TMX 125 ay 2019 pa model ito mga kabiyahero. Dahil yan, poging-poging tingnan, syempre pogi din yung drive, kaya dapat pogi din natin motor. Bagong linis siya, kaya medyo makintab natin tinitingnan na ni-review ngayong araw mga kabiyahero. Tapos yung gulong nito mga kabiyahero sa likod ay nag-upgrade ako dahil minsan mga long drive yung mga natin binabiyahe ko ay minsan dumudulas ako, kaya yung upgrade nating likod na gulong ay 300 by 18 by 0.47. Nasa 19 yata itong gulong nito. Ganito siya kalapad mga kabiyahero. Yan, kahit i-banking mo siya, hindi siya masyado madulas sa daan. Tapos right, yung kadena niya, pinalakihan ko na rin yung sprocket nito dahil nung stock nito talaga ay nasa, alam ko parang 34 ata 33 yung stock nitong kadena pag hindi ko nakakamali. Pero yung ito 42 yung kanyang ngipin mga kabiyahero. Alright, tapos yun, medyo may tama lang siya dito dahil yun nga, tanggal na yung pinakang logo nung Honda, pero makintab pa rin naman siyang tingnan. Tapos yun, yung busina ko ay Bosch yan, malakas yan. Mamaya mga kabiyahero tetestingin natin. Tapos nagpalit na rin ako ng pinakang seat cover niya dahil nga pagdating sa bahay ay alam mo naman, yung mga pusa masarap higan itong mga ganitong mga upuan ng mga bangko. May tatak siya ng Honda, ganda ng pagkakatahi niya, Honda. Alright, yan mga kabiyahero. Tapos meron tayong stickers sa likod.
hindi mawala ang ating sticker na Kuya Drew TV and Moto Classic at KYT Team Quezon City mga kabiyahero, chapter Quezon City. KYT ako, member ako ng KYT Team Quezon City at Fix Moto Shop yung laging pinapagawa natin. Tapos yung mga kabiyahero, nasira kasi yung yung pinakang lock, kaya ginawan ko ng improvise dahil minsan pag sobrang natatanggal din yung tali. Ito gumawa ko nung bisagra. Yan alright, diba, bisagra. Yan kagandahan niya, kahit magpatalon-talon tayo sa lubak hindi man basta-basta matatanggal. Tsaka may ganda na yung pinakang lock niya. Biyahero, meron tayong sticker ni Molats Vlog. Alright, shower at Pops Molats Vlog. Alam ko medyo busy sa sa schooling, kaya kailangan niya tapusin ng schooling, kaya advance congrats Molats Vlog. Alright, ito mga kabiyahero, kung mapapansin ninyo yung laki ng gulong ko sa likod, sobrang laki niya. Halos yung center stand niya mga kabiyahero ay lapat na doon, yung lapat na lapat yung gulong sa likod. Mostly yung stock niya na pag naka center stand medyo angat ng kaunti yung gulong nito sa likod mga kabiyahero. Alright, ako na rin itong pina overhaul dahil nga minsan nagkakaproblema tayo sa makina at minsan ay yung sakit nga daw ng TMX 125 ay katagalan. Yun yung nagiging sakit karamihan ng TMX 125, pero hanggat kaya pa naman igawa ng paraan, nagagawa pa naman ng paraan mga kabiyahero. Check natin mga kabiyahero yung ating motor. Alright, ilaw niya, pinakang ilaw nung ating mini driving light na pinakabit. Ayan mga kabiyahero, diba sobrang liwanag. Kuwan pa lang yan, low. Yan yung pinakang kuwan natin, low, yung white. At tapos ito yung pinakang high natin mga kabiyahero, yung yellow. Diba? Ang lakas Kaya hindi na ako nangangamba sa gabi pag inaabot ako ng sobrang dilim sa daan. Mostly pag dumadaan ako dyan sa Bulacan, medyo kampante na ako dahil madaming lubak dyan sa Bulacan. Kampante na ako dahil malakas na ating ilaw sa gabi. Yan ang kabiyahero. Alright, tapos nagpalagay na rin tayo nung siyempre ating panglagay sa action camera. Tapos meron tayong sec na lagay ng cellphone holder mga kabiyahero. Mostly pag makikita nyo sa vlog ko yung aking susi, tinatanggal ko dahil yun nga, medyo maluwag siya. Makikita nyo last time, parang hindi ako nagkakamali, parang months ago na pinaandar ko to papuntang Bulacan, at yun, buti na lang yung susi sumingit siya dito dahil napatan ako sa lubak. Sumingit siya dito, hindi nalaglag yung susi natin, kaya nadala na akong ilagay yan mga kabiyahero. Dinadirect ko na lang din siya na susian, kahit yan mga kabiyahero i-start natin, tapos yun pandarin ulit natin kahit wala siyang susi. Medyo maluwag siya. Ito yung sakit din ng TMX, yung susian, dahil maluwag. Kahit ilagay mo siya, tanggalin mo siya, kaya makikita nyo sa pag-vlog ko ay wala yung susi nung ating nakatiring na, kasi yung yung engine nito mga kabiyahero, buhay siya. Minsan pag papadaan ako sa lubak ay nakukuha siya na mamatay din, kaya tumitigil ako. After nun sususi ko ulit, ang manual lang din gamit niya mga kabiyahero. Alright, yan yun lang mga kabiyahero yung may share ko sa motor ko, itong TMX 125. Almost 2 years ko na siyang gamit at napakaganda ng quality at saka napakagandang performance niya, lalo sa arangkadahan. Hindi ka papayahan ito sa arangkadahan mga kabiyahero, lalo na pagpasalungang yung babagtasin. Kaya sulit na sulit ang TMX 125. Model niya ay 2019 model. Alam ko meron ng bagong labas si Honda na bagong model ng Alpha TMX yata yan, hindi ko nakakamali, parang TMX Alpha. I-vlog ko lang ito mga kabiyahero dahil bagong linis. Medyo naganda na ako sa kintab ng ating motor. Medyo puging-puging tingnan kahit almost 3 years na siya. Nasa paggagamit lang din naman yan, nasa pag-asikaso. Basta mahalin mo lang yung motor mo, hindi ka niya ipapaya sa daan. Yun yung kagandahan ng mga kabiyahero, dahil kahit saan ako pumunta, Bulacan, Tanay,
Taguig, Makati, Alabang. Hindi ako pinapahiyain itong aking Honda TMX 125. Saludo ako dyan sa aking bading 125 na ginagamit lang ito, yung Honda TMX. Kaya yun mga kabiyahero, hanggang dito lang din yung aking video. Sana ay na-share ko sa video kong to ay meron kayong konting idea sa merong mga TMX din na katulad ko. Kaya yun mga kabiyahero, this is Kuya Duro TV. Kung bago kayo sa akin channel, huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe at paki-hit na lang din ang notification bell para updated kayo sa aking mga video, at mag-iwan kayo ng comment kung may gusto pa kayong ipa-comment sa comment section. This is Kuya Duro TV, lagi nagpapaalala, stay humble and always ride safe. Bye bye.